Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, habang tumatagal, mas lalong nagiging katakot-takot, nakakatakot na talaga, and very alarming itong lumalabas sa bibig ng ating Vice Presidente. To the point na, nung una nga, syempre, yung pagbabanta niya, talagang na-shock tayo lahat doon. Pinagbantaan niya si PBBM, F. Elisa, and also the House Speaker. And then eventually, gusto niyang papuputulan ng leeg si PBBM. Diba? Nang dahil lang sa relo. And then nasundan pa na gusto niyang ipahukay si FEM at ipatapon doon sa West Philippine Sea. Like, di ba mapapaisip ko na lang na tama bang gawain niya ng isang vice-presidente? Mataas ang panunungkulan mo sa bansang Pilipinas, tapos yan yung sasabihin mo. And then ngayon, ito, yung nakakatakot na panawagan ni VP Sara Duterte na i-jailbreak daw itong si FPRRD ng 16 million na bumoto sa kanya. Like, mapapaisip ko na lang, susugurin nyo ang The Hague? Susugurin nyo ang The Netherlands? Magpi-people power kayo dyan? Aatakihin nyo yung korte? Bakit hindi nyo atakihin yung ebidensya? Diba, yun yung tanong ko. Bakit hindi ebidensya? Bakit yung korte yung aatakihin ninyo, yung ICC? Diba? Hoy, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kasi parang may pattern eh. Itong si Sara Duterte, like, zero integrity and zero accountability. Just like what happened sa kanyang impeachment. Pinadelay niya. Diba? Well, madidelay talaga. Paano ba naman kasi kakampi niya? Diba? At yung mga appointee dyan sa Supreme Court is appointee ni former President Duterte. Anyway, ito. Panoodin lang muna natin kung paano nagbanta itong si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng joke. Joke meant to be funny. Pero kapag ang joke ay hindi na nakakatawa, hindi na po yun joke. Ibig sabihin may meaning na yan. Alright. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. No? Okay. 16 million. So, ngayon, pamamasahian mo yan. Diba? Magkano yun? Kung yung 16 million, magkano pamasahe sa dahig? Sabi na lang natin, 22,000. 16 million times 22,000. Naku, billion din ang kinalabasan, mga minamahal. My goodness. Madami-dami din. Billion ang kinalabasan, mga minamahal, 3.5. Tapos, pamasahe, pagkain pa. Diba? Grabe. Itong si Vice President Sara Duterte, kung ano-ano yung napapasok sa kanyang isipan. Now, ngayon, sige, wag nating computing yung kanilang pamasahe. Tingnan na lang natin kung ano yung pattern ni Vice President Sara Duterte. Kasi more on humahanap siya ng technicalities over the truth. 'Di ba? Sa pagdepende man sa kanyang ama sa dahig or sa pagprotekta sa kanyang sarili, isa lang yung mapapansin natin, mga minamahal. Si Sara Duterte has a zero accountability. Puro palusot. 'Di ba? Zero integrity. Puro yaw-yaw, puro palusot, puro paghahanap ng butas. Yan yung kanyang ginagawa. Mas sipag siyang maghanap ng butas rather than makipag-debate sa katotohanan. Di ba yung kanyang tatay nakulong March 2025? Di ba? So yan po ay patunay, mga minamahal, na yung arrest ni former President Duterte is totoo. And beside, may ebidensya. Di ba? So ngayon, itong si Sara Duterte, sobrang desperado. Paano natin nasabing desperado? Tingnan nyo kanyang ginawa before. Pakita ko sa inyo. Yan, o. Yan. Basahin natin. Conti hopes for ICC speedy resolution on Duterte camps move to disqualify two judge. Ang gusto nilang mangyari, tanggalin yung dalawang judge. Bakit? Kasi pumirma daw yung dalawang judge para mabigyan ng warrant of arrest itong si former President Duterte. Ngunit na-denied naman po yon. Oo, mabilis ang naging resolusyon ng International Criminal Court. Bakit na-denied? Kasi, mga minamahal, in the first place, tayo na yung nagreklamo, di ba?
Madaming nakitang ebidensya. So yung dalawang judge na yun pumirma para mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte dahil mayroong probable cause. Pero hindi ibig sabihin na sila yung pumirma ng warrant of arrest is guilty na itong si Digong. Kaya nga siya lilitisin, di ba? So hindi ibig sabihin, mga minamahal, na itong si former President Duterte ay pinirmahan ng dalawang judge ng International Criminal Court para hainan ng warrant of arrest is guilty na siya. Meaning, may nakita lang na probable cause pero hindi sinabi na si former President Duterte ay guilty. Diba? Kaya yun, na-denied yung kanilang motion. So ngayon, ang ginagawa nila, humahanap sila ng butas. Well, kung sa bagay, favorable din naman sa kanila yun. Kasi yung dalawang judge na yun, magaling, diba? Iniisip nila na, ay nakukulang tayo sa mga ebidensya, bakit hindi na lang natin i-disqualify itong dalawang judge na to? Di ba mga minamahal? So ngayon, itong si former President Duterte, kumbaga, tawag dito, ginagawa niyang gateway itong si VP Sara Duterte para lumabas siya. Kasi, sa impeachment nga, nakalabas itong si VP Sara Duterte, di ba? Naka-exit agad itong si Sara dito sa impeachment dahil gawa nga ng kakampi niya yung Supreme Court. So ngayon, iniisip ni Sara Duterte na kung kaya niyang gawin sa Pilipinas, kaya niya ding magagawa sa ibang bansa. Biruin nyo aatakihin nila sa technicalities ang korte ng International Criminal Court. Instead na harapin nila yung katotohanan, like yung sworn testimonies ng whistleblower including na si Las Cañas and itong si Edgar Matubato. 'Di ba? Ngayon ang ginagawa nila, they challenge the jurisdiction. They questioned the process. 'Di ba? They filed a motion para palitan ng judge o ang mga prosecutor. Like, mapapaisip ko na lang why. Di ba? Bakit? Kasi, alam ni Sara Duterte, mga minamahal, na masyado nang malakas, alam ni Sara Duterte na masyado nang malakas ang ebidensya. So, kailangan niyang patagalin, di ba? Or ma-delay ang proseso. Victim card nga yung dala-dala ni Sara Duterte. Kaya ang gusto niyang gawin is tanggalin yung judge para ma-delay yung process, para mabigyan ng pansamantalang kalayaan itong si former President Duterte. Kung bagang gagawin lang nila is i-delay hanggang sa, limutin ang kaso. Diba? Alam nyo mga minamahal, simple lang naman talaga yan. Kasi kung mahina, diba, ang ebidensya, laban kay former President Duterte, dapat hindi na sila nagdi-delay ng kampo niya. Dapat hindi yun yung main goal nila or yung target nila, yung mga pagkontra nila, yung paghain nila ng motion, 'di ba? Sa korte, 'di ba? Para mapabagal ang proseso. Dapat hindi sila doon nagfo-focus. Dapat nagfo-focus sila sa katotohanan. Kumbaga, may testimonies itong mga taong to, labanan din ninyo ng katotohanan. 'Di ba? Ganun kadali kung talagang mahinang ebidensya laban sa kanya. Kasi ano pa nga bang aasahan natin kay Sara? Sanay na to sa kupalan eh. 'Di ba? Nung siya ay nababanatan ng impeachment. Siyempre, yung loob ni Sara Duterte malakas. Bakit? Hawak niya ang Supreme Court and also yung mga senador dyan. Hawak niya, kaya nga senador, wala nang question eh. Diba? Majority appointee ni Digong sa Supreme Court. Majority dyan sa Senado, mga maka-Duterte. Diba mga minamahal? So instead, ang ginawa ni Sara Duterte, same way, pinold out niya yung impeachment para yung moves niya kasi, kung pagbabasihan natin, para parehas. Diba? Yung moves ni VP Sara Duterte, zero accountability, pero ang ginagawa niya is tina-target niya na lang yung market. Diba? Ano yung market dyan? Yung korte mismo, dyan niya tina-target sa technicalities. Pansinin ninyo yung ugali ni Sara Duterte. Diba? O, katulad nito. Yung sa impeachment niya, pumunta siya sa Supreme Court, binlock nila yung proseso, dinilayed. Diba? Tapos inutusan niya pa yung kanyang kampo na harangin ng impeachment. Diba? Magaling. Itong si Sara Duterte, mga minamahal, one pattern na napansin ko at nakita ko dito kay Sara Duterte is wala siyang integrity. Bukod sa walang integrity, mga minamahal, wala din siyang tinatawag na accountability. Diba? In both case, sa kaso man ng kanyang ama, sa kaso niya din mismo, wala. Puro technicalities yung hinahanap nila. Sa impeachment, iniwasan niya, diba? Binlock niya yung proseso. Doon naman sa International Criminal Court, tinitira nila yung korte. Hinahanapan nila ng butas about sa proceedings, sa mga technicalities. Diba? So, hindi niya kayang depensahan ng kanyang pagiging inosente. Instead, naghahanap siya
ng matatapal na pwedeng mahanapan ng butas para na sa gayon makalusot sila. 'Di ba? So, si Sarah, mga minamahal, is not fighting for the justice. In short, she's fighting to survive. Survival mode itong si Sara Duterte. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, walang hiya. 'Di ba? Sa madaling sabi. Ay, nako. Anyway, kayo, ano yung masasabi ninyo dito? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.